Punta natin si Josawa. No? Punta natin si Josawa sa trabaho niya. Since mag-ride kami, Ryle, puntahan na lang namin. Pa-out naman na yun. Oo. Hulog. Nahulog po ni Ryle. Palampasin lang natin itong mga parating na sasakyan kasi atras kami ni Ryle. Say hi, Ryle. Yan si Ryle. Nakain. Nakain ba o tinatapon? Yan nahulog. Yung buhok niya. Tingro. Oo. Dito ka naman umatras, dear. Si Lola dito nagpark sa gilid ng ano. Ayan, parating na sasakyan. So hindi ka maka-atras ni Ryle. Sunod-sunod yung sasakyan, guys. Tingnan natin kung mag-atras na. Kasya naman siya. Kasi ito may bike naman. Bilis na ang kalsada ngayon. Grabe, may birthday yan yata dito. Birthday yan yata na ano. Grabe ang pila dun sa kabilang side. So ilang minuto na lang pa out na si Josawa. Tingnan natin para makita ni Ryle kasi yung tito niya. So yung tito niya dumidiretso na pa uwi. Nalilito ako guys sa mga ano dito sa rules nila sa driving. Di ba sa yung normal kapag mga eskinita priority pa rin yung ano nasa highway na kailangan mag-go. Dito priority yung ano nasa right side. Kahit nasa eskinita kailangan kahit nasa ano ka nasa highway ka basta yung ano may dadaan sa right side mo na eskinita kailangan paunahin mo sila. So minsan naaalangan ako dun sa ganun kasi hindi naman din ako sanay. Tapos yung merong mga signage sila dito na ang laki ng pagkakaiba sa ano sa natutunan ko ba. Sa ibang iba sa ano sa Poland kaya parang naninibago ako kaya lagi akong ano antabay sa right side guys kung gaya naman may diretso. Pag malayo okay pa naman pero pag malapit na hindi na ako masyadong ano, dumidiretso. Hinahayaan ko na lang minsan giveaway na lang ako pero yung rules nila talaga dapat lagi kang giveaway sa right side. Tsaka yun nga yung kalsada nila dito napakaliit kaya alangan din ako mabilis kahit yung hindi ko nare-reach yung speeding limit. Minsan 60 ginagawa ko lang 40 kasi nga naalangan ako sa ano sa kalsada nila. Tapos eto pa pala meron silang mga kabahayan na ang speed 50 normally lang naman is nasa 40-30 lang naman yun. Kaya parang na ano ako, naalangan talaga ako kasi kabahayan 50 mabilis pa rin yun. So, tapos meron ding mga humps na sunod-sunod yung sunod-sunod yung humps kaya minsan hindi ako naging aware, akala ko walang ano
Pero safe naman yung ano ni Ryle, yung car seat niya, hinigpitan ko yan, tapos talagang sinisecure ko na okay siya sa likod. Kaya nga lang talaga guys, si Ryle may pagkamakulit ba, alam nyo yun, yung minsan ano, tinatanggal niya yung ano, yung nasa braso niya, nakakainis din minsan. Sobrang likod ni Ryle. Andito na tayo, parang walang masyadong pumasok, parang ano lang. Dito yata yung kapatid ni Andre. Oo nga. Halos pa uwi na sila si Josawa kasi guys, nagbabike lang siya papasok. Malapit lang kasi to sa amin. Ayaw niya na rin kasi mag-drive kasi nga ano siya, may phobia, nagka-phobia ba siya. Kaya hindi na siya nagda-drive din talaga. Sabi ko sa kanya i-try niya, ayaw niya naman ng i-try. Kaya yun, hindi ko naman na siya mapilit. Kaya minsan mapasok talaga siya, umuulan, malamig, nakakaawa din. Minsan sabi ko sa kanya magkapote ka, minsan ayaw naman niya. Parang hindi sila sanay dito sa kapo-kapote, as in talaga, kahit nababasa sila, basta naka waterproof jacket sila, okay na yun. Pero yung sabihin mo, yung normally, di ba tayo mga Pilipino, ayaw natin nababasa pag talagang maulan. Sila normal lang, kahit nga bata, nakikita ko mapasok sa school, basang-basa. Diyos ko. Sabi ko, nakikita ko si Ryle, magiging ganun yung ano niya, yung culture niya, parang nakakaawa yung bata, pero hindi ka. Marami din akong nakikita talaga dito, at meron yung ano dito, married din na Pilipina na may asawang Dutch na naging ganun na rin daw yung anak niya, nasanay na sa culture ng ano, ng mga Dutch, ng mga European. Yung isang anak nga niya napasok ng high school, 30 minutes nagbabike. Sabi ko, hindi mo hinahatid? Hindi daw hinahatid kasi yung anak niya, grupo sila nagbabike ng 30 minutes papasok sa school, naghihintayan ba sila sa isang location. Pero naiisip ko, pag si Ryle, parang hindi ko naman kaya na 30 minutes nagbabike, pero sabi niya masasanay ka rin sis kasi normal nga daw dito yun sa Europe or sa Netherlands na nagbabike. Kaya dito talaga sa Netherlands, normally talaga ang mga tao dito lahat may bike, halos, as in sa nakikita ko lalo na sa lugar namin, halos lahat ng bahay doon may bike. Kaya yung pagbabike talaga is number one din nilang transport. Kasi sabi nga ng school na pinag-enrollan ko kay Ryle na turu-turuan na nga daw magbike si Ryle kasi nga yun daw talaga nagiging transport ng mga bata dito. So si Ryle, ang inaano lang naman niya yung pan-toddler na bike, yung wala pang pedalan. Paikad-ikad lang. So siguro matututo naman si Ryle kasi siyempre nung bata ako ganun din naman ako. Din naman na pag-aralan. So ayun, hintayin lang natin si Josawa. Tapos ewan ko ano sasabihin niya kasi nagyayaya siyang umalis ngayon. Say hi Ryle. Ryle, say hi. Tumisilip. Wala kaming ginawang mag-ina. Hindi maggala. Actually, yung puro ang naging hobby namin Ryle, lagi kaming sale hunter. Ganun kami lagi sa mga shop. So, yun yung naging libangan namin. Pero hindi kasi ako makapag-ipon pa ng mga pambaga-bagahin ngayon kasi hindi ko pa rin naman alam kung saan ka kukuha ng mga yung mga pambagahin box, ganun. Siguro sooner malalaman ko rin yan. At least alam ko na yung mga shop dito na bilihan ng mga murang chocolate, mga murang mga laundry soap, lahat. Alam ko na para sooner makakapagbagahe din tayo sa pamilya na sa Pilipinas, yung mga kamag-anak na sa Pilipinas. Kasi ako guys, pag nagbagahe ako, binibigyan ko talaga yung angka ng tatay ko. Kasi nga, deserve nilang bigyan. Tsaka yung iba sa mga kamag-anak ko kasi madalang din makaranas ng mga galing ng ibang bansa. Kaya binibigyan ko rin talaga sila. Hanggat maaari lahat talaga sila binibigyan ko. So, yun lang guys. Bye!